Audition entry number 12. Takip silim sa salamin ni Lovely A. Lomboy. Mystery Romance. Nakatakip ang madilim na ulap sa liwanag ng araw. Senyales na may paparating na bagyo sa araw ding iyon. Nakailang buntong hininga na ako, pero hindi ko pa rin matukoy kung ano ang nais ipaiwatig ng mga titig na iyon, na para bang hinuhubaran ng buo kong pagkatao. Ang hirap naman isipin kung sasabihin kong baka nga may gusto siya sa akin o anuman iyon na hindi niya masabi sa akin ng diretsahan. Kung susumahin kong mabuti, ang mga galaw niya ay may ibig sabihin. Pero ano naman kaya ang nais niyang sabihin sa akin? Mag-isa akong naghapunan ng gabing iyon. Wala na akong mga magulang. Dahil bata pa lamang ako'y iniwan na nila ako sa aking abuelo na kalaunan, iniwan na rin niya ako. Batid kong parang may sumpa na bumabalot sa aking pagkatao. Ngunit ayaw ko rin naman na makita o tuklasin kung ito ba'y totoo. Minsan ko na rin nasilayan na hindi ako nag-iisa sa aking tahanan. Naroon na may nakikita akong mga nakahandang pagkain sa lamesa, kahit na hindi naman ako ang nagluto. Nakita ko rin kung paano umunat ang mga kamiseta ko't pantalon na inilalagay pa mismo sa aparador. Hindi naman ako nakaramdam ng takot o kilabot dahil alam kong nasa malapit lamang siya. Ang nilalang na tumutulong sa akin pero ayaw magpakita ng kanyang kaanyuan. Salamat sa tulong mo. Pero bakit ayaw mong magpakita sa akin? Matagal na tayong magkasama rito, ni hindi ko pa nasisilayan ng iyong kaanyuan. Wika ako sa kanya na kahit hindi ko nakikitay, nararamdaman kong nasa harap ko siya at tinititigan ako. Bumulong ito sa aking tenga. Bagamat mahina ang kanyang tinig, naririnig ko pa rin naman siya. Napangiti ako sa kanyang tinuran. Oo, alam ko naman na iyon. Dahil tanging siya lang ang nagparamdam at nagparana sa akin ng tunay na pagmamahal. Mahal din kita, pero kailan ba kita mayayakap? Ikaw, nakikita mo ko, pero ako, hindi man lang kita makita. Para naman akong baliw eh. Asik ko sa kanya. Napapagod na rin akong makipaglaro sa kanya. Pero ayaw din naman niya akong iwan at sukuan na kahit ipagtabuyan ko pa siya. Isang araw, hindi ko naramdaman ang kanyang presensya. Kung kaya't naisipan kong gumawa ng isang plano kung paano ko siya masisilayan. Pumunta ako kay Mang Igme, isang magaling na manggagamot sa aming bayan. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyayari sa akin at sa bahay sa kung paano ko nakilala ang kakatwang nilalang na umiibig sa akin. Para bang isang panaginip ang lahat nang masagot ang aking matagal nang hinahangad. Ginawa ko ang lahat ng bilin ni Mang Igme. Sa pagsapit ng dilim, sa pagtakip ng ulap sa buwan, ay aking masisilayan ang nilalang na matagal nang itinatangi nitong aking puso. Ilang oras na lang ang aking hihintayin. Alam kong darating siya dahil nararamdaman ko na ang kanyang presensya. Sa oras na 12:00 ng hating gabi, sa puting alikabok na aking ibinudbod sa salamin at sa mahiwagang tubig na aking isinaboy sa sahig. Sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang isang makisig na nilalang na ngayon ko pa lamang nakita sa tanang buhay ko.
Florante, maging siya'y napatda nang masilayan ang sariling imahe sa salamin. Nakikita mo na ako, mahal ko. Naluluha niyang tanong na tinanguan ko bilang tugon. Mahigpit na yakap ang kanyang iginawad sa akin na agad ko namang sinuklian. Ikaw nga, Agustin. Ikaw ang nakapagpalis sa sumpa, mahal ko. Tanggap ko ang iyong kasarian, kaya huwag mo sana akong ipagtapuyan pa.